Yes, nanay-nanayan siya, anak-anakan siya. I don't know what I know they're close and Vermin is doing the dirty work for him, di ba? Ellen Adarna, matapang na nilinaw ang isyu sa sustento at paratang. Muling naging usap-usapan sa social media ang pangalan ni Ellen Adarna matapos siyang maglabas ng matapang at emosyonal na pahayag laban sa isang taong tinawag niya na Christy Vermin kaugnay sa umano'y maling impormasyon tungkol sa isyu ng sustento para sa kanyang anak na si Liana. Sa kanyang post, diretsahang sinabi ni Ellen na misleading at unfair ang mga pahayag na kumakalat, at iginiit niyang panahon na upang ituwid ang mga maling kwento. Truth matters, facts matter, and credit should always be given where it is due, ani Ellen. Isyu sa sustento, ayon kay Ellen, noong nakaraang buwan ay direkta niyang kinausap ang ama ng kanyang anak at sinabi, kapag walang sustento, walang lili, o ang anak nilang babae. Ipinaliwanag niyang hindi siya humihingi ng sobra, ang gusto lamang niya ay patas at sapat na suporta para sa kanilang anak. Hindi raw makatarungan na komportable ang ama habang kulang ang ambag sa pangangailangan ng bata. Lalo na't halos araw-araw naman itong nakikita si Liana. Matapos lamang daw niyang i-call out ang ama, saka ito nagbigay ng credit card 2 linggo ang nakalipas na may 50,000 pesos na credit limit. Ngunit ayon kay Ellen, ang halagang ito ay 55.80% lamang ng kabuuang gastusin ng kanyang anak batay sa malinaw niyang breakdown ng expenses. Sinabi din ni Ellen na huwag baguhin ang istorya. Isa pa sa nilinaw ni Ellen ay ang mga kwentong ang mga magulang ni Derek ang sumasagot sa sweldo ng kanyang mga kasambahay at bahay. Mariing itinanggi ito ni Ellen, siya mismo ang nagbabayad ng kanyang household staff. May 5 yaya siya, at 2 lamang ang para kay Liana. Isa lang ang yaya na binayaran ng kabilang panig. Siya rin ang bumibili ng sariling groceries, at siya mismo ang nag-provide ng bahay para sa kanila, not now. Not even when we were married. Let's not rewrite history. Giit niya. Ano ang tunay na good provider? Pinakamatapang na pahayag ni Ellen ang kanyang definisyon ng isang tunay na provider, a real provider doesn't wait to be called out. He gives willingly. He takes initiative. He doesn't rely on words, flexing, or public image. Dagdag pa niya, hindi dapat tawaging good provider ang isang tao kung ang mismong mga numero at katotohanan ay nagsasabing kulang ang suporta. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa matapang na linya, that's it pansit. Period. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Ellen, lalo na ang mga ina na dumaraan sa parehong sitwasyon. Para sa kanila, mahalaga ang kanyang paninindigan hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa karapatan ng mga bata na makatanggap ng sapat na suporta mula sa parehong magulang. Ang isyong ito ay patunay na sa likod ng glamour ng showbiz, may mga seryosong laban na kailangang harapin, lalo na kapag kapakanan ng anak ang nakataya. Yes, nanay-nanayan siya, anak-anakan siya. I don't know what I know they're close and Vermin is doing the dirty work for him, di ba? Bango-bango ng pangalan niya pag si Vermin ang nagsalita. So, I don't appreciate it na like that because if they're close, he can just call her up and say, hey, stop it. I'm still his wife. That's my wife. Can stop it. But no. So it's like smear campaigns. He's asking people to do the dirty work for him. And it's such a pathetic, bitchy move. It's at least have the balls to do it yourself. Man up. Diba? Kung quiet na lang unta siya, di ta ma-trigger din di mangangkon, di magpaka-feeling na dato kay siya, di ba ma-trigger kayo makatingog ta Piragaba din ta. Siya at yung mga fans lang niya.
when you're so delulu, and then you're so used to lying, you start to believe in all your own lies. So forgiveness is only for the people who deserve it and who ask for it and really change. But I'm not Mother Teresa, bye. I'm not there yet. Since October last year, he hasn't given. So October, November, December, January. So came January, I had it. My family was like, nope, don't tolerate that shit. If he doesn't give anything, then no, Lily. That's simple. So that's when I called them out, and I think they panic. Well, nothing, man. So there. But 2 weeks ago, less than 2 weeks ago, the credit card arrived. Yun na yan. And then grabe magka-flex, bili ng cars and all that. So, you know, you see where his priorities are. Like, oh my God. In fairness talaga kay JL Deke, wala akong masabi. Hindi na kailangan, you know, pagsabihan. And wag niyo na tong gawang chismis, ha, cause JL and I are better off as co-parents, as in super okay kami sa co-parenting namin. Chika lang. So when he found out that we moved houses, of course, Elias, anak niya kasama. You know what? He offered, like, Len, kung ano man kailangan niyo, just let me know, baka makatulong kami. Ganun, di ba? Eh, nagkusa. No. So, there, you know, iba't iba talaga ang taong ganyan. Yung kusa and, what is it? Ay, buti ka pa. Ako never. You're a deep thinker. You analyze. You do your research. And you think. Hi, Selen. Tell your mom to visit us. Come visit us. Because Elias was only a toddler at the time. She was in schooling and I was in Cebu. When I'm in Cebu, everything is taken care of. My house, bills, driver, yes, it's all paid for the company. So my only gastos when I was in Cebu there was only my groceries. So it was fair, no? Na yun lang. Actually, I didn't ask for 20. I only asked for 10. But since it was John Lloyd who insisted, he'll double the amount. So, from 10,000, he wanted to double it, naging 20. So, yeah. So, that explains it. Okay? There.